Hello mga kabayan, ito na lang po inyong Junjun. At meron na naman tayong reaction sa isang video. So itong video, napanood ko siya. Ito ay tungkol sa mga kasi dalawa na eh. Wala akong alam sa news na to. Again, napanood ko lang po. Hindi ko alam ang storya. Pero meron nang nag-resign na press secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, ayon sa balita na ito, again, hindi po ito sure, no? Bali-balita pa lang na si Defense Secretary Gibo Teodoro, Defense Secretary nga ba? Si Gibo Teodoro. Panoorin na lang po natin yung video, para pong magre-resign na rin. So, yun lang po, nakakapagtaka, kasi nagsisialisan na sila sa parang ilalim ng pamumuno ni PBBM. So, nakakalungkot po, Malamang meron silang mga rason, personal or professional reason. Hindi naman po natin sila hinusgahan, So, ako po, magre-react lang sa video na ito. At again po, hindi ko po sinasabi na totoo itong video na to, ha. Manood lang po tayo bilang mga mamamayan Pilipino, At sama-sama din tayo mag-react. Kasi nakakapagtaka po, na ilang years na ba si PBBM? 2024. So 2 years? 2 years, 2 years pa lang kasi 2028 matatapos ang termino. Tama ba ako? Anyway, panoorin natin yung video. Mag-react, mag-comment, at sabay-sabay tayong magkaroon ng sabihin. Matapos ang pag-resign ni Atty. Sheloy Garafil ng Office of the Press Secretary ay tila masusundan nito agad. Lumabas kasi ang ugong-ugong na balita na tila magre-resign na rin itong si Defense Secretary Gibo Teodoro. Tila nga daw yata hindi na masikmura ang nangyayari ngayon sa Marcos administration. At tila sayang naman daw ang kanyang pinag-aralan at katalinuhan kung siya ay magpapagamit lamang. Ito na ba ang senyales ng pagguho ng gabinete ng Marcos administration? Ayon kasi sa post ni Jay Zonza. Resignation sa gabinete. Totoo bang aalis na rin si Gibo? Hindi ako magtataka kung masusundan ng resignation ni Press Secretary Sheloy Garafil. Ngayon pa lang maugong ang usap-usapan na bibigay na si Defense Secretary Gibo Teodoro. At umaalinbukay ang kiking na bibitiw na rin ang karamihan sa mga cabinet secretaries ni Marcos Jr. Remember, nung last days na nabubuhay pa si Percy Lapid, sabi niya ang gobyerno ni Marcos palubog na dahil napasok ng sindikato. Binanggit din niya yung pagkakatalaga kay Ochoa bilang isa sa member ng screening committee ng appointments. Biruin mo daw yon. At may maruming kwento kung bakit ipinasok si Ochoa sa admin ni Marcos. Ano yung maruming kwento? Kaya siya ipinasok sa Marcos admin. Unti-unting nagigising na ang mga tao. Wrong move yung ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ. Lambas kung gaano kasama itong namumuno ngayon. Whether pinklawan ka o DDS man o kahit loyalista ka, imposibleng di mo makita yung katotohanan. Nagmamalabis itong gobyernong ito. Kung gagamitin ni Gibo ang talino niya as bar top notcher, di siya dapat magpagamit sa bangag admin. May panahon pa siya para mag-isip-isip. Isa na rin siguro sa kinaiinisan ni Gibo ay ang pagiging feeling presidente ni Romualdez. Yung hinahayaan niyong mag-angas yung classmate niyong damulag pag nililibre niya ang buong classroom. Feeling may dangalang, uy, ano na ang gagawin natin sa Delaware Court na nagsasabi na nagpabayad ka daw? Mas marami pang PSG si Tambi kay VP Sara. Kapal lang talk to the troops para hindi bumaligtad ang AFP. Kakasuka ang gobyerno ngayon. Kung magkataon man na mag-resign na si Gibo Teodoro, ay isa itong magandang desisyon. Sayang naman ang kanyang katalinuhan at pinag-aralan kung magpapagamit nga naman daw siya sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan. So ayan mga bahay, napanood na natin yung video. So yun nga po, ang sabi is
malapit na rin mag-resign si Gibo Teodoro. Okay, so maraming reason. Ito po yung mga alleged reason lang po. So ang reason na isa ay ayaw di umano ni Gibo Teodoro na magpagamit. No, kasi syempre matalino daw siya. Kumbaga may alam sa batas kasi siya daw isa sa mga top notcher ng bar, ano? At syempre yung bagong umuugong na sabi-sabi na si Congressman Romualdez, okay, is nagpipiling-piling presidente. Yun po, ano? Yung kasi yung nakikita ng mga taong bayan. Again, wala po tayong kinukumpirma dito or pinapatotohanan, ano? Yun lang po kasi yung napapanood, ano? Na merong isang mataas na katungkulan sa Congress na lumalabas at mas piling presidente pa. Yun ang sabi-sabi ng mga tao, no? Yan ay word of mouth. Tapos, yun nga, nagtataka sila kasi parang kauna-unahang nakita na may ganitong Speaker of the House na ganyan ang kilos. So, anyway, opinion ng tao yan. No? Malaya naman tayong lahat magbigay ng opinion. Pero bilang mga mamamayan, tingnan din natin kung ano mga nangyayari sa ating kapaligiran. Yung mga news, siya sa atin nating maigi. Okay? Kung may laman ba, may katotohanan, mararamdaman naman natin yan. Ano? So mga kabayan, salamat ulit. Ito si Junjun. Junjun is out.